Ngayong malapit na magpasukan, alamin natin kung magkano ang school supplies sa Divisoria sa Maynila. At may unang balita live, si EJ Gomez. EJ. Ivan, 3 linggo na lang, pasukan na. Panahon na para magsimulang mamili ng mga gamit pang eskwela. Binisita natin ang ilang tindahan dito sa Divisoria para alamin ang presyuhan ng school supplies. Ang tindahan nila Joseph, nakaraang linggo pa naglabas ng mga panindang school supplies. Ganito raw ang magiging paninda nila hanggang sa ikalawang linggo ng Agosto. Sa ngayon, mangilan-ngilan pa lang daw ang mga bumibili. Paunti-unti lang po kasi karamihan po, naghihintay pa po ng mga listahan na papasulat ng mga teacher sa kailangan. So far po, mga bumibili sa aming magulang, especially yung mga nanay po, mga binibili lang po is mga lapis po, tsaka ballpen, ang mga karayola po. Nasa 20 pesos ang pinakamurang notebook. Kung wholesale na nasa 10 piraso, 180 pesos ang presyo, makakatipid ng 70 pesos. Nasa 20 pesos hanggang 35 pesos din ang pad paper. 10 piso naman ang pinakamurang lapis na kung isang box na naglalaman ng 20 piraso, mabibili lang sa 180 pesos. May savings na 20 pesos. Ang presyohan naman ng ballpen nasa 10 pesos hanggang 20 pesos kada piraso, habang ang isang box ng Crayola na 8 pieces mabibili sa 50 pesos. Ang tig 24 pieces naman 120 pesos. Meron ding pambura, ruler, pencil case, bag at kung ano-ano pang school supplies na pwedeng mabili rito sa Divisoria. Payo ng tenderang si Sara, Siguro mga within 2 weeks nga magtataas na po kami. Yun yung inaano namin. Kaya yun ang inaano namin. Ina-advise po namin sa mga parents ngayon na kung pwede, much better, maaga-aga sila bumili habang mura pa yung bintahan namin. sa inilabas nga na price guide ng Trade Department, aabot sa halos 30 school supply items ang may taas presyo. Kaya nga si Beth, sa 15 na raw mamimili para sa anak na papasok sa grade 1. Bibiliin ko lang po yung mga gamit nila sa school na mga notebook, papel, pambura, pencil, pantasay, mga ganun bagay po. Wholesale na lang po pagbili po para po makakatipid po. Ivan, ayon dun sa mga nakausap namin na tindero at tindera, sapat naman daw ang kanilang stocks. Sa mga mamimili naman, paalala ho ng DTI, i-check ang label ng mga school supplies. Dapat daw may pangalan at address ng mga manufacturer o importer. At yan ang unang balita mula rito sa Divisoria sa Maynila. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.